Magandang umaga mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sino po ang masaya sa umagang ito? Sabihin mo sa katibo, I'm blessed you are here. Sagutin niyo siya, I'm blessed too, you are here. Praise God. Lahat tayo pinagpala, lahat tayo pagpapalain ng Diyos. Praise God. Sa ating pong bagong tema ng buwan. Mga parts, mga Marso na. Napakabilis ng panahon, bagong buwan, bagong mensahe ang ihahain sa atin ng Panginoon bawat linggo ng pagsamba. At yan, bawat linggong yan ay aming sinasangkot siya para pagdating ng umaga ng linggo, ating pagpepiestahan ang masarap na salita ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Let's welcome our brand new sermon series. Please read. Flourish and thrive. Ang ganda po ng mensahe ng Diyos ngayong buwan na ito. Tayo po muna yung manalangin. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Panginoon, nasumpungan mo ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa mga taong ito, Diyos, na inuna ang iyong kalooban. Upang, Panginoon, pasalamatan ka sa araw na ito, Panginoon. Tuloy nga, Diyos, isang linggong singkad na kami iyong pinagpala. Hindi mo kami pinabayaan, binigyan ng kalusugan, binigyan ng pamilyang nagmamahal, tahanang tinitirhan. Ama, salamat dahil ang araw na ito ay marapat lamang na ibalik namin sa iyo, Panginoon, ang pasasalamat at papuri sa iyong katapatan sa bawat isa. Dala, Panginoon, ang mga papuring awit, ang mga handog, bunga ng iyong katapatan sa mga tinatangkilik. Dala, Panginoon, ang mga puso upang handang makinig at hasikan ng iyong mga salita. O Diyos, mapagpala kami, Banal na Espiritu, kumilos ka sa amin. Jesucristo, ikaw ang may taas sa umagang ito, Panginoon. Tago mo yung alipin sa iyong likuran. Panginoon Jesus, mangusap ka. Lalo sa mga anak mo nangangailangan ng pag-asa, ng kalakasan, ng kagalingan, ng pag-ibig, O Diyos. Panginoon, sa araw nito, sa oras na yung pakikinig, himasin mo mga puso. Mahalin mo kami, O Diyos, sa magitan ng mga pag-ibig na yung salita, O Diyos. Maramdaman namin yung Banal na Espiritong humihipo sa amin upang ang mga salitang ay maririnig, hindi lang ay may sa puso at may sa tinig, kundi, O Diyos, amin pong maisagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Flourish and thrive. Praise God. Ang ating pong tema ay tungkol sa flourish and thrive. Let's mention the meaning of the flourish is to be successful and prosper. And thrive is to grow vigorously. Kinuha ko po yan sa Tagalog. Ang flourish and thrive ay ang pag-unlad at pagtatagumpay. Yan ang ibig sabihin po niyan, ha? Pag-unlad at pagtatagumpay. Pwedeng magkakambal po yan. Kapag ikaw po ay maunlad, ikaw ay matagumpay. At ikaw ay nagtagumpay, meron kasamang pag-unlad yon. So sa ating pong tema, nakita po yung ating mga series of sermons for the month of March, yung worship service and ang ating pong prayer meeting about flourish and thrive. I'll be mentioning about the topics of the 5 Sundays we have in March. First Sunday today, we'll talk about flourish and thrive, about our spiritual life. Paano tayo magtatagumpay, paano tayo mag-uunlad at magtatagumpay sa ating spiritual na buhay. Next Sunday, tama-tama sa kanyang career, si Pastor, being a supervisor at his company. Ganda pa sa topic of flourish and thrive in terms of our vocation. Paano ba tayo uunlad at magtatagumpay sa ating mga bukasyon, sa career, sa ating mga pinag-aralan tinapos, sa ating mga trabaho. Pangatlo, we'll talk about flourish and thrive about our financial. Sa kaperahan, maganda po ang topic on the third Sunday, para tayo pagtatagumpay ng Panginoon at pauunlad rin sa ating financial. In the biblical context, no? Sa biblical na konteksto. At sa pang-apat, God will talk about, Pastor Boyd will talk about the flourish and thrive in our health, sa ating kalusugan. No? Pag ikaw ay maunlad at matagumpay, yung sa iyo, lalo na sa iyong kalusugan, marami kang magagawa. Magagawa mo lahat ng dapat mong gawin because you're healthy. On 5th Sunday, Elder Bodel will stand to exhort about flourish and thrive, about our character. Yung paano tayo maging maunlad at pagtagumpay sa ating pong mga ugali at character. Do you like the topics? Gusto niyo po ba ang topic? Today, siyempre, dahil tayo yung mga anak ng Diyos, atin munang pag-usapan yung spiritual na pag-unlad at pagtatagumpay. Paano ba masasabi ng isang Kristiyano ay maunlad at matagumpay sa kanyang buhay spiritual? Flourishing indicates a life that is not dependent on external circumstances, but is maintained through divine sustenance.
Sabi daw, ang pag-unlad ng isang spiritual na buhay ng isang Kristiyano ay di nakadepende sa nangyayari sa ating paligid. But it is maintained, napapanatili sa paglalaan ng Diyos sa ating buhay. The sustenance of God, God's provision. No? Ang ating spiritual na buhay, na-maintain yan ng sustenance ng Panginoon. Okay? So, ang ating pong pag-unlad, nakabase yan sa ibinibigay sa atin ng Diyos in terms of our spiritual life. Okay, ano ba ang mga paraan para umunlad ng ating spiritual? Let's talk about spiritual growth. Paano ba umuunlad? Paano ba nag-grow ang Kristiyano sa kanyang Christian life? Attending church. Huwag mo sabihin na 3 buwan ka na hindi umaten, lumalago ka pa. Diyos, mga kapatid, bahagi ng ating pag-unlad at paglago ang pagdalo sa iglesia. Sige nga, huwag kang dumalo, doon ka sa church, mag-preach ka. Pag-preach mo yung asawa mo, ibang konteksto ng sermon ng asawa mo. Di ba? Sermon ng asawa yan. So, the flourishing and thriving indicates our devotion to take the part of being discipled and being equipped through the Word of God. That is through worship services, hearing preachings, through online, hearing the prayer meeting online, or attending prayer meetings, or attending any assemblies that indicating the works of the Lord in terms of ministry of the Word. Salita ng Diyos ang pinag-uusapan. So, flourishing indicates a life that is not dependent on external circumstances. Ang ating paglagong spiritual, hindi yan nakadepende sa external, kung ano ang kalagayan mo sa buhay, kung ano. Our spiritual life depends on God's sustenance. Okay, we cannot say din na patagalan, no? Na 10 years ng Christian niya, malago. Ako, 3 years pa lang, baby Christian pa lang ako. It's not depend on the length of our Christian living. No? Merong mga taong bago-bago pa lang, pero super lago, di ba? So, thriving, we can talk about today, is thriving and flourishing and thriving. Paano natin to i-maintain o paano natin gagawin? Okay, thriving means moving beyond merely surviving life's challenges to actively flourishing through deep connection with God, inner peace, and purposeful living. So, ang pag-unlad ng isang Kristiyano at pagtatagumpay niya, umunlad ka, lumago ka. Ang dami mo nang alam na verse. Ang dami mo nang alam na principle of God, principle ng Bible. You know what is right and what is wrong. You know what is pleasing to the Lord, what is not pleasing to the Lord. You're already growing. The question is, are you thriving? Ayun, thriving. Nung dumating na ang pagsubok, may i-apply mo na ba yung salita ng Diyos na alam mo? Na-i-apply mo na ba yung prinsipyong narinig mo sa mga mensahe ng pastor? During na ito ay ikaw sinusubok na. So yung flourishing, yung umuunlad tayo lumalago tayo, sabi pananampalataya sa may ganang pagdalo, panalangin, pagbabasa ng Biblia, we are flourishing. Pero dumating na ngayon, circumstansya, challenges, are you thriving? Yung bang pinag-flourish mo, yung sinasabi ko malago ka ngayon, na i-apply mo ba ngayon sa panahon na ikaw ay sinusubok? That is a flourishing through deep connection with God, inner peace, and purposeful living. Okay, spiritual flourishing and thriving. Paano umunlad at magtagumpay spiritually? Paano ba tayo uunlad at magtatagumpay spiritually? Everybody's favorite verse, especially sa mga pastor na nagre-rebuke sa mga hindi umaating ng church. Matthew 6:33. Ang sabi, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Do you know Matthew 6:33 is misused by most of the pastors? Matthew 6:33, kung binasa natin kanina, diba, sa ating pong Bible readings, is that the context of the Matthew 6 is not about attending church. It's about worry, yung pag-aalala. So, nakita yung buong konteksto, pag-aalala. Bandang huli, sabi, but seek ye first the kingdom of God. No? So, ibig sabihin, ay, mali pa lang siya sa pastor, seek ye first. No? In the context na, pwede, talaga namang kalooban talaga ng Diyos ang pagdalo. Pero not directly that Matthew 6:30 is a flight about attending or absent in the church. Nagets nyo na? Okay? Kaya pag may mga pastor na nagsabi sa inyo, pwede nyo, ay, mali po context nyo, pastor. O at least, maja-justified mo yung absent mo. I'm joking. Pero in the context of our Matthew 6:30, about worrying. Tungkol sa pag-aalala, pag-worry. Matthew 6:30 is a small part of Jesus' Sermon on the Mount.
Maliit lang tong bahagi ng sermon ng Panginoon sa bundok ng Olibo. O sa Tagalog ng ating Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Yung sabi mga bagay na ito, yung binanggit sa ating mga verses, ng mga pag-aalala natin. So Matthew 6:30 is a small part of Jesus' sermon sa bundok ng kanyang sermon. No? Small part pa lang siya. Okay, binilang ko po yung topics ng Sermon on the Mount. No? Matagal na ako nag-aaral ng Bible, pero first time kong binilang, gano'n ba kadami ang topic ni Jesus sa Sermon on the Mount? Matthew 6:30 has 20 topics. Matthew chapter 5, 6, 7 yan. Matthew 5, 6, 7. Has 20 topics. Sa chapter 5, 9 topics. Chapter 6, 5 topics. Diyan naka-include ang ating warning. And chapter 7, 6 topics. Overall, ilan? 20 topics. Do you know? Yung 20 topics na to, sinermon ng Panginoon ng isang bagsakan. Di ba? Sa loob ng isang buwan, ilan ang topic natin? 4. Ngayon, 5 kasi 5 Sunday. Di ba? Mas maganda pa, boss, dito. Hello, sir. Maganda ka, boss. Okay. So, 4 na topic sa isang buwan. Pero ito, 20 topic, isang bagsak na sermon. Praise God, di ba? So, sa scenario niya, no? Mamaya na yan. So, yung 20 topics na nasabi, grabe naman ng Lord. Meron kaya talagang matyagang nakinig. Kasi yung titingnan yung mga 20 topics pa, ang bawat topic napaka-interesting. Grabe, ang gaganda ng topic. So, I can't imagine that hindi lang ganyan kadami, 1,000 po, 1,000 po ang Sermon on the Mount. And Jesus Christ discussed these 20 topics in one big assembly. At sabi doon ng mga scholar, it took hours, 24 hours, more than a day na matapos ang preaching. Kaya niyo pa ba yan? Ito, 45 minutes lang, oh. May orasan kami, giving us 45 minutes in a worship service. Kakahiya sa Lord. Ang Lord nagsesermon 24 hours. Aba, mauubusan ng member to si Pastor Regis, Pastor Beth, pag 24 hours nag-preach. Pero di ba, yung Bible, it's discussed about how Jesus Christ delivered these 20 topics in one big assembly. Bigla, isang bagsakan. Tsaka, di ba, yung capacity ng utak natin na, Pastor, isa lang. Isang topic muna, Jesus Christ discussed 20 topics. Ang nakakatuwa pa sa gospel, this Matthew, Mark, Luke, and John wrote the accounts, the topic. Sa mga mahilig magsulat dyan habang nag-sermon si Pastor, you're like Luke, Matthew, and Mark. Na nagsusulat habang nagsasalita si Jesus Christ. No? Penning, sinusulat ang mga topics na to. So 20 topics yan. Ang gagaling ng ating mga gospel writers na nasulat yung mga topics na yon. No? They wrote the topic, the main points, and the supporting verses used by Jesus Christ during that 20 topics. Okay, the Mount of the Sermon on the Mount was happened. Sabi, the mountain traditionally identified as the site where Jesus delivered the Sermon on the Mount is the Mount of Beatitudes, also known as the Mount Eremos. Yan po itsura niya ngayon. No? Parang lang naman sa likuran namin, parang dyan lang, ano? Green pastures. So to be exact, yung ating locations that located in the northern Israel of the Chorazin Plateau overlooking the Sea of Galilee. So dagat ng Galilea yan. The Galilee Sea, Sea of Galilee yan, yung dagat na yan. So yan po ang mountain ng kung saan nag-preach ang Panginoon. Grabe, no? So imagine yung lugar na yan, libu-libong tao nakikinig sa isang tao nagpipreach nang walang sound system. How horrible talaga. Ang galing ng Panginoon. Tapos 20 topics. Aba, galing talaga ng Lord. So nakita natin dito yung the Mount of Sermon. Jesus Christ describes anxiety-filled life throughout the rest of Matthew 6. So yung ating text today is the Matthew chapter 6 tungkol sa anxiety. Pag-aalala. Buhay na puno-puno ng pagkagambal at pag-alala. No worriness. That's beginning from verse 25 up to verse 34 yung ating text today. Okay, ito yung basahin natin ulit. Mabilisan lang yung context ulit. No? So, dito binabagit ng Matthew chapter 6, 25, 30 about the anxiety-filled life.
Kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinupin upang kayo mabuhay, o kaya tungkol sa inyong susutin sa katawan. No? About worrying. No? What are the basic needs of man? Ano ba ang pinaka-basic na kailangan natin? Pagkain, damit, at tirahan. Di ba? Three basic needs. No? And Jesus Christ discussed these three basic needs. He discussed about the foods, damit, no? Hindi ba, sabi niya, huwag niyong alalahanin niya, yung kakainin niyo. Kayo ba, nag-worry ba kayo sa kakainin niyo mamaya? Meron kayong budget, pero nag-iisip, ano kaya recipe, ano kaya pagkain? Mga nanay sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Araw-araw, di ba, ang problema niyo, ano ang kakainin, ano ulam. Di ba? Han, ano ulam natin mamaya? Sabi na sa bahala ka na. Nung inihain mo, bahala ka na, ba't ganyan ang ulam? Ano bang gagawin nito mga housewife natin? Then, yung bang pagkain, kahit maging ang pagkain, minsan nag-worry tayo. Now, we worry, kahit may budget ka, ano kaya bibili? O kaya baka maubusan. Okay, ito ay isang bahagi lamang ng mga pag-aalala na sinasabi ng Biblia. Don't worry about the foods. Don't worry about the dress. Kayo ba, nag-aalala ba kayo sa susuotin niya? Actually, yan naging problema ko kahapon. Sabi ko, Pastor, yung white ko, ang liliit na. Napilitan ko isuot yung aking pang Holy Week. Namalaki ang aking tummy. Lahat, ang sikip. Bless God. No, di ba? Hindi ko nag-worry. Kasi meron mga option. No, kahit yung verse ngayon, no, binibigay sa akin ng Lord ang kanya pang ano. So maging sa ating mga susuotin, minsan we are worrying about, no? So hindi ba't ang buhay ay higit na malaga kaysa pagkain at katawan kaysa damit, at ang katawan kaysa damit? Pinapavisualize ng Lord sa iyo na mas mahalaga yung katawan mo kaysa sa damit na yan, at mas mahalaga yung buhay mo kaysa sa kakainin mo. Meaning, kung mas mahalaga yan, uunahin ng Lord na kailangan mo. So, alam ng Lord gaano kahalaga ang katawan mo, kailangan niya huwag magugutom. And God, the Lord will provide. Okay, taas ang kamay dito, ang ginutom na ng Panginoon. No? Hindi kayo gugutumin ng Panginoon. Kung kailang i-practical sa buhay, kahit asinabok at kanin. Mga bata ngayon, hindi na sila kumain ng gano'n. No, di ba? So, nakaiulam na rito, asin, ketchup, mantika, Milo, mga buhatan ng panahon, di ba? Makakaraos tayo na walang merienda kasi basta may kanin, lahat ng mga abubot, mga condiments sa kusina pwedeng ulamin. Okay? Sino pa nakapag-ulam na dito ng toyo, na may mantika, nilagyan ng kalamansi, kulang na lang siomay. Kaso walang budget pambili ng siomay. So, God provide when we need everything, especially sa pagkain. No? Kaya, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong mga nasala. Ito pa, how God compare us to the birds. That the birds is not being, hindi niya pinapabayaan. No? Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Do you believe that you're important, that you are better than the birds? Ibon yun, hindi pinababayaan. Ikaw pa kaya, di ba? So, ito palang verse na to. It's a great promise of God. Na, don't worry. Don't worry, mga ibon nga, walang, they just fly. At papakainin sila ng Panginoon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa magitan ng kanyang pagkabalisa? Do you know that worrying cannot add to your life? It's your choice to be worried, to be worried. No? Pipili kayo, dapat ba ako mag-alala o hindi? No? Nasa ating pong mindsetting po yan. Mindset. Pwede yung ignore. Ayoko mag-alala. Bahala ang Panginoon. Hindi ako pababayaan ng Diyos. So, don't worry kasi hindi yan nakapagpapahaba ng buhay. Sabi pa nga naman psychologist, stress and worriness shorten man's life. Nagpapaikli ng buhay ang stress at pag-aalala. Yan. Okay. Gusto yung mababuhay, huwag kayong mag-alala. Okay? Huwag kayong ma-stress. Okay? So, wag naman kayo maging dahilan ng stress ng ibang tao. So, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak. If God compares us to the birds, and this time from the flowers and plants, no? Isipin niyo kung paano tumutubo ang bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho at hindi gumagawa ng damit. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, na sa kanyang karangyaan, hindi nakapagdamit na ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Sino rito ang mga plantita that they fond of planting, they love flowers. No, kung mamasdan niyo ang kalikasan ng Diyos, ang sa kanyang sannilikha, lalo na mga sa halaman at bulaklak, makita mo ang galing
na ang Diyos ay dakilang manlilikha. Sabi ng Biblia, sabi ng verse na to, dinadamitan niya yan. How much more tayo na siyang kanyang unang nilikha. No? So, not unang nilikha, priority nilikha. Kasi tayo, bago tayo nilikha sa halaman ng Eden, kumpleto na. So, God loved us so much, no? Better than the flowers and plants. So, nakita natin ito yung kahalagahan natin. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon, kinabukasan ay pinanggagatong sa kalan, kayo pa kaya liit ng inyong pananampalataya. So, if you are worrying, the Lord will tell you, ang liit naman ng faith mo. No? God will rebuke you on this verse. No? Kapag nag-alala ka, just go back to this verse. Lord, sorry Lord. Lumiit ang pananampalataya kasi nag-alala ako. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. No? May mga taong ganyan, ibang psychologically, meron silang pag-aalalang baka maubusan. Nakwento ko ulit, meron akong pinsan. Bata pa lang siya, lumaki sila mahirap. So tuwing kakain sila, mangungutang siya sa tindahan. So madalas sa pagkakataon na hindi siya binibigyan kasi anday na ng lista na utang sa tindahan. So naranasan niyang lumaki na kulang sa pagkain, lagi nag-aala, ano kakainin, kinabukasan o mamaya. So mati ang pagkakataon na umulad ng buhay niya, anak niya nakapag-abroad. Do you know, ang effect sa kanya ng psychologically na yung tawag na takot na mawalan, lahat ng pinapadala ng mga anak niya, nandun sa bahay niya, naka-display. Hindi niya sineshare. Inaabutan ng expiration. Kahit dalawin namin siya, wala kami pauwing kahit sandilata ng spam. No? Kasi ang kanyang worry, maubos. Pero sobrang-sobra ang kanyang stock. Hindi na natalo ng kanyang pag-aalala na sobra naman, ba't di mo ibigay nga? Inabot na expiration lahat. Kaya kinakantsawan minsan ng mga ayan kasi. No? Nakita ko ang kanyang psychological experience. Nabuhay siyang mahirap, nag-aalala siyang walang makain. So, example to ng yung psychological na tao nag-aalala kasi naranasan niyang mawalan. Pero don't worry because if may pagkakataon na parang mawawalan tayo, pray lang, just pray. Especially you're a son and daughter of God. So talagang hindi ka pababayaan ng Diyos. So hindi ba't ang mga hintil ay nababahala tungkol sa mga bagay? Alam na inyong amang nasa langit na kailangan niyo ang lahat ng ito. God knows our needs. If God knows our needs, bakit kailangan pang mag-pray? Ba't kailangan pang humingi? Yan ang tanong. Alam naman ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, ask, it shall be given. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. No, bahala, alam na ng Lord yun. Alam nga ni Lord, pero humingi ka. Yun ang principle ng Bible. So, Jesus invite us to live with our heart focus on God's kingdom. So, ang invitation ng Diyos, mabuhay tayo na nakapokus sa kaharian ng Diyos. When we seek Him first, He promises that everything we need will fall into place. Yun ang prinsipyo ng Matthew 6:33. Na-apply, pwede i-apply sa pag-attend at pag-absent ng church. Kasi talaga namang kingdom of God, kaharian ng Diyos ang pagdalo. Wala namang iglesia, no? Pero the context of Matthew 6 about worriness. Kapag daw iwinaglit mo ang pag-aalala at inisip mo ang biyaya, kalooban, ang salita ng Diyos, mga pangako niya, it is seeking first. No? Pinopokus mo yung puso mo sa kaharian ng Diyos. Na, Lord, no, you'll be taking charge. In charge ka, bahala ka sa akin. So, ang ating tema, themes of spiritual flourishing and thriving. This will be our main points. Makita niyo po sa ating program, we have blanks. Kung meron kayong ballpen, pwede niyong i-fill up. The first point is, basahin mo natin ito. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is in the Lord. He's like a tree planted by water that sends out its root by the stream, and does not fear when the heat comes, for its leaves remain green. And is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Ang ganda niya, no? Yan ang example po ng mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. No? God will bless those who trust in the Lord. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ito'y walang alalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Di ba? Ito yung kagandahan ng punong nakatanim sa tabi ng
ilog na kahit nagtagtuyot yan, makakasipsip yan ng tubig kasi yung roots niyan nakaganon sa ilog. Di ba? Yung kagandahan ng mga... Kapag daw tayo nagtitiwala sa Diyos, do you know, God sees you like that? You're like a tree planted beside quiet waters, beside the river. Gusto niyo po ba yung ganyan? Yung panahon na tagtuyot, panahon na tagwala, you're confident that God will supply. Kasi nasa tabi ka ng ilog eh. No? So try mo nga itanim ka sa gitna ng disyerto. Are you happy? No? O sige, mag-alakaktus ka na lang, no? Di ba? Ang cactus na kayang mabuhay sa disyerto. Pero when we live and trusting the Lord in our lives, we're just like the tree planted beside the river. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green, proclaiming, the Lord is upright, He is my rock, and there is no wickedness in Him. So praise God. So yan po yung another verse that instill us about the flourishing and thriving. On next, this Wednesday, March 4, Deacon Max will exhort about this verse, yung righteousness flourish in our birthdays, itong verse na to. 92 verse 12. Ito po ang kanyang exhortation, this prayer meeting. Please be with us. So, balik tayo sa verse na to. Itong verse na to is about flourishing. Ito po yung puno ng Lebanon, the cedar of Lebanon. Ang ganda, no? Ang sarap matulog sa baba, maglagay ka ng duyan. Diba? Sarap. Nakakita na ba ganyan puno? Na ang lawak ng kanyang pagkakalilim. Ang ganda niya. Para siyang bonsai, ano? No, yan po ang cedar of Lebanon na nabanggit sa ating verse. So, ganyan inihahan tulad ng Panginoon. Ang isang Kristiyanong nagtitiwala sa Panginoon. Do you want to be like that? O gusto nyo isang sanga lang? No? Pero ito ang inihahan tulad ng Diyos. Sa taong flourishing, and thriving, no? Taong namumunga, nananagana. No? Sa paningin ng Diyos, para kang cedar of Lebanon. So, number 1 point is rootedness in God. Inugat. No? Ang ating ugat ay galing daw sa Diyos. So, true growth comes from being planted in God's presence. Ang tunay ng paglago ay mula sa pagkakatanim natin sa presensya ng Diyos. Often compared to being near water. So, rootedness in God, like the tree beside the quiet waters, beside the river, ganun daw tayo. No? Kasi alam niyo yung mga punong yon na nakatanim sa tabi ng ilog, yung kanyang ugat, bagamat nasa ilalim ng lupa, merong pang pumupunta sa bandang tubig, no? Sa bandang ilog. So kaya yung water supply, hindi nauubos. Rootedness in God. Ganun din tayo sa Panginoon. Just like Jesus Christ is living water, ang Panginoon ng Diyos na nagbibigay buhay. Kung tayo lagi nakadikit sa Diyos, hindi tayo matutuyuan. Do you believe in that? If you believe, if you trust in the Lord, you will not dry it up. Hindi pa kayo matutuyuan. Kasi siya ang living water. Siya ang ilog na yung kusan ugat mo ay pinapatunguhan ng Panginoon na siyang pinagkukunan, lalo na sa panahon ng tagtuyot. So, Psalm chapter 1, verse 3, this person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do prospers. Whatever they do prospers. Ito pa. Ang mga taong ito na talagang nasa tabi ng living water, sa tabi ng ilog, lahat ng ginagawa nila, pinagpapala. Prosper, umuunlad. Lahat daw ng ginagawa ng mga taong ito, nagiging matagumpay. So, what's the matter of that? So, this next Wednesday, on the 2nd March 11, Elder Budel will talk about chapter 1 verse 3 ng Psalm. Ang kanya message is part 2 ng kay Deacon Mags, Righteous Flourish. That will be on March 11. Okay, this verse will talk about flourishing beside quiet waters. Okay, ito, balik ulit tayo sa punong yan. Kung gaano kahalaga. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Sa verse of the Lord, na talagang may katagumpayan sa piling ng Panginoon. Colossians chapter 2, verse 6 to 7. So then, just as you received Jesus Christ as a Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him.
strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Yamang tinanggap daw natin si Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo. At isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Rooted in the Lord. Yung buhay niyo nakasalig sa... Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat. So nakita natin yung kahalagahan ng rootedness in Christ. I have this illustration, napaka-complicated, pero kung babasahin, kung inyong i-analyze, ang ganda niya. A Christian rooted in Christ, the fruits of a spiritual life. Galatians chapter 5, verse 20-23. A Christian who is rooted in Christ has the fruits of the Spirit. The love, the joy. Okay, so love, joy, peace, and patience. Ito yun, bilang Christian, ikaw yan. Then, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, gentleness. So, the Christian, rooted in Christ. Paano ka nag-ugat sa Panginoon? Si Jesus bilang pundasyon ng iyong pagiging isang Kristiyano. Then, we have the repentance and forgiveness, daily prayer, trust in His sacrifice, faith in His word, obedience to His will, communion with the church, and reliance on His grace. Iyan po, yung mga ugat ng Kristiyanong lumalago. No? Nakasama dyan yung communion with the church, pagdalo, pagsunod sa kanyang kalooban, reliance sa kanyang biyaya. No? Reliance ay yung umasa sa biyaya ng Diyos. So those are example of Christian rooted in Christ. Rooted in Christ sa Tagalog ay nangangahulugang nakaugat kay Kristo o nakatanim kay Kristo. Ito ay tumutukoy sa matibay na pundasyon ng pananampalataya, kung saan ang buhay ng isang mananampalataya ay nakabatay, nagmumula at nakasandal kay Kristo para sa lakas at paglago. So ano mga kahulugan nito? Matibay na pundasyon. Tulad ni Jesus, na siyang ating pundasyon, tulad ng isang puno na may malalim na ugat. Ang taong nakaugat kay Kristo ay hindi madaling matinag ng mga pagsubok o bagyo ng buhay. Ang taong matibay, hindi yan kayang itinag at pabagsakin ng bagyo at unos ng ating buhay kung ikaw, ang pundasyon mo, ang ugat mo, ay nakarooted kay Jesus. Paglago at pagbubunga, ang koneksyon kay Kristo ay nagbibigay ng spiritual na nutrisyon upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Hindi lang paglago at pagbubunga, kundi pananatili. Ito ay patuloy na relasyon at pagsunod sa Kanya, hindi lamang ng panandaliang paniniwala. May mga Christians na they're very strong, very active during okay ang lahat. But when the trouble comes, here comes the struggles, the temptation, the problems, the trials, nawala na. Nagtampo na sa Panginoon. Hindi na makita sa church. Lumayo na sa Diyos. Why? Hindi nakaugat. Madaling itinumba ng problema at bagyo, no? Dahil ito ay hindi nakaugat. Pangalawa, strive in righteousness. Sa ating second point, ay thrive in righteousness. Thriving is linked to a living according to God's way. No, ito pa yung thrive, ang pagtatagumpay, ay nabubuhay sa pamamagitan ng paraan ng Diyos. It involves growing in faith, wisdom, and character. No, paglago ng pananampalataya, karunungan, at ugali. Often, while nurturing a relationship and aligning personal action with divine principle or higher purpose. So, laging nakalinya salita ng Diyos. Proverbs 11:28. Those who trust in their riches will fall, but the righteous will thrive like a green leaf. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Do you know yung tinapag-usapan natin, although we are talking about today, that spiritual life of thriving and flourishing and thriving, yung umunlad at magtagumpay. Nakita natin sa sanlibutan, marami mga taong maunlad, matagumpay, pero wala namang Diyos sa buhay, di ba? So, thriving and flourishing is for all, common people. Kristiyano ka man, makasalanan ka man. Contractor ka man, uunlad ka. Di ba? Ang yayaman, oh. Pero mga hindi naman gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang pag-unlad, not on spiritual, pag-uusapan natin yan sa third Sunday about financial. Ang pag-unlad at pagkatagumpay, hindi nakabase sa sukatan ng mundong ito. Okay?
Tayong Kristiyano, yes, we can prosper. Pwede tayong maging maunlad. Pero naman mga Kristiyano talaga mayaman. Pa kayo, mayaman eh. Nagpapatayo nga yan ng church eh. Di ba? So, meron talagang biblical at ayon sa kaloobang paglago at pag-unlad at pagyaman ng tao. Meron talaga, si Solomon nga eh, pinakamayamang hari, talagang nabuhay sa mundo. Na talagang prosper ng Panginoon. So, laging merong batayan ng Diyos at merong sukatan ng Diyos ng pagyaman at pag-unlad. Now, in thriving, we're like thriving in a green leaf. Green leaf daw yan. Okay, nakita natin example to illustration. No? Mga taong nakabase ang kaligayahan sa kayamanan. No? Sometimes the happiness in wealth is hindi po talaga siya nagtatagal, di ba? So, excitement loss. Example, if you have new cellphone, di ba? Masaya ka, pero yung saya mo sa bagong cellphone, habang buhay ka bang masaya? Okay, after 1 week lang, may na-release ng bagong edition ng cellphone, malungkot ka na, ulay, may bago na naman. So, itong binibigay ng mundo ay hindi talaga kasapatan ng kaligayahan. So, we should be in a green leaf effect. What do we talk about green leaf effect? The green leaf effect is a righteous person thrives like a green leaf because their roots are in the constant source of life, not in the shifting sands of circumstances. So dahil nga tayo nasa tabi ng tubig, laging luntian ang ating mga dahon. What do you mean to say in Christian living sa ating Kristiyano? Sa Kristiyanong lumalago, luntian ng kanyang dahon. Meaning, ang bunga ng Espiritu sa buhay mo ay nakikita ng tao. Ay, ang bait na niya ngayon, ay napaka-approachable ang tao to, ay napaka-matulungin ang tao to. So all those positive things that people say to you is because of the green leaves that they sow unto you. So ito yung bunga. Yung taong lumalago, nakikita niyo yung kanyang buhay, hindi siya naging katisuran. Bawat sabihin niya, nagiging katulong-tulong, kalakasan, no? Matulungin, no? Masarap siyang kasama, hindi siya negative, hindi siya toxic. So those people are in the green leaf effect. The same way with us, if we are beside the river, yung tubig na bigay ng Diyos, nagpapanatili siya ng dahong luntian. Ikaw ba yung taong Kristiyanong luntian? O ang tingin sa'yo ng tao ay kulay brown, tigang na tigang, kulang sa tubig. No? So green leaf effect. Proverbs 21:21, whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. Ang lumalakad daw sa daan ng katwiran at katapatan ay magkakamit daw ng buhay, kayamanan, at karangalan. No? Kapag daw ikay nasa matuwid, meron kang buhay, healthy ka. Prosperity ka, you can have everything, you have money, and you have honor at meron kang karangalan. May mga tao sa labas, may mga taong, mga sikat ngayong contractor, mga yan. They have life, they have prosper, they have no honor. So, ano mo, napakaraming kayamanan, kung buong sanlibutan, buong mundo tingin sa'yo magnanakaw. So we need, if you are walking in righteousness, God will give you life. Sige ka nga, kahit nga walang pera, basta malusog, di ba? Di ba? Mahalaga sa atin ang buhay, no? No, kahit mo napakaraming pera, kung ang buhay mo naman ay panikaramdaman, hindi mo naranasan mabuhay na masaya, may pera ka nga, hindi mo siya ma-enjoy kasi may sakit ka. But if you are walking in righteousness, God will give you life which is healthy, long living, no? And prosperity. Not necessarily kailangan maging nepo babies tayo lahat. No? Nepo couples o nepo family. No? What do you mean by prosperity? Yung bang tipo namang meron ka naiipon, may naibabayad sa utang, nakakaraos, tipong hindi ka nagne-negative. Brothers and sisters, if you call yourself prospered, meaning hindi ka nagkakautang, hindi ka na, okay lang may utang, pero para obligate babayan. Pero yung nagkakautang ka because laging negative, that's not prosperity. If you want to be delivered from that situation, ask the Lord, I want to follow you. I want to be righteous in your sight. Give me life, prosper me, and give me honor. So yun ang katambal ng ating pagiging matuwid sa Panginoon. So another illustration that a Christian being thrive in righteousness, the same way with the illustration, we have the fruits of the Holy Spirit. Where this time, Jesus Christ our foundation, another root from the faith, daily prayer, obedience, will, and communion with this church. So,
Basahin ko na ito. Ang pagtatagumpay daw sa katwiran ay mahalaga. Dahil ito ay nagbubunga ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at nagtatakda ng tunay na tagumpay sa buhay. Ang pamumuhay ayon sa katwiran ay nagbibigay daan sa pagbuo ng matatag na moralidad, kapayapaan sa sarili, at maayos na ugnayan sa kapwa at sa lumikha na nagsilbing gabay sa ating landas. Narito ang ilang mahalagang puntos, pagsunod sa Diyos. Ang katwiran ay nakaugat sa pagsunod sa mga utos, kalooban at prinsipyo ng Diyos. Anong tunay na tagumpay? Ang tunay na tagumpay ay ng isang tao ay nakatepende sa landas na kanyang tinatahak. Kundi ito ay dapat matuwid at ayon sa utos ng Diyos. So, iyan ang katagumpay. Number 3 is flourish in generosity. Another flourishing and thriving, paano ka maging matagumpay at umunlad sa iyong religious spiritual life, is a flourish in generosity. A generous life leads to personal refreshment and prosperity. Tingnan natin ang verse 11:25 of Proverbs. A generous person will prosper. Whoever represses others will be refreshed. Sabi dito, ang tao daw matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Generosity. On the last Wednesday, Pastor Boyd will talk about March 18 on Wednesday, yung ating pong generous flourish. Yun po ay sa 11:25 ng Proverbs. So, napakalaga, sabi dito na flourish and thrive. Spiritual na pag-unlad at pagtatagumpay. Okay. Another illustration. A Christian being flourished in generosity. Yan po yan uli. The fruit of the Holy Spirit. This time, generated heart. Jesus Christ the foundation. From there on, meron tinatawag na sharing of time and talent. Sharing of treasure. Giving resources. So part ng spiritual life is being generous. How can you be generous? Do you still need excess? Para masabing generous, kailangan ba may sobra tayo para makapagbigay? O kailangan ba isakto lang? Kapag sakto, makapagbibigay pa ba kayo? Di ba tayo kasi, logically, di ba? Kapag walang sobra, sorry, kasi tama lang naman sa amin to, di ba? Kapag may sobra, ito, di ba? May budget ako para pambigay. Pero, the generosity, dito papasok yung worrying. If somebody needs, sabi ko, sakto lang to, pero na-realize mo mas kailangan niya. Lord, I'll trust you. Bibigay ko sa kanya, tutulungan ko siya. At alam kong may papalit ka. And do you know sometimes generosity is one way of Jesus Christ of cycling the blessing. Minsan, may mga tinatanggap tayong blessing, ano? Tapos yung natanggap mo yung blessing, maya-maya, may lalapit. Kaya pala ibinigay sa iyo kasi may lalapit, ikaw ang gagamitin ng Lord na channel. Alulod ng biyaya. Ako sa time nangyari yun eh. Kaya sabi ko, may blessing, mayroong mga kailangan. Di ba? Message na kayo sa akin. Pero tatanungin ko na si Lord kung kayo pinapagbigyan niya. I'm not hindi naman sobra-sobra, pero minsan may excess. Tapos yung excess na yun, minsan may magme-message, they need it. Okay. So, nakita natin generosity. Sabi niya, yan ay nagpapaunlad ng ating spiritual na buhay. Okay. So, may napasang verse dyan, maganda. Okay. Sige, basahin ko lang to. Ang pag-unlad sa pagiging mapagbigay ay mahalaga dahil ito'y nagpapakita ng tunay na pagpapakatao. Nagbubukas ng pinto sa masaganang pamumuhay at nagpapatibay ng relasyon sa kapwa. Ang pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit ay nagdudulot ng kagalakan, nag-aalis ng kasakiman, at nagpapatunay na higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Say amen. Narito ang mahalagang aspeto ng pagbibigay, ang maunlad na pagbibigay. Emosyonal at spiritual na paglago. Ang pagiging bukas palad ay nagpapabago sa puso mula sa pagiging sakim patungo sa pagmamahal at mapagpasalamat. Pagpapala at kasaganaan, ayon sa prinsipyo ng Kawikaan, 11:24-25, ang taong matulungin ay sasagana at ang nagbibigay ay lalong yayaman. Paghubog sa pagkatao, ito ang nagpapakita ng tunay na pagpapakatao at malasakit sa kapwa. Sa bunga ng pagbibigay, ang tingin ng tao, siya ay malago. Number 4, grow in persistence. Flourishing involves consistent growth even in difficult times, like fruit in season. Ang pagiging matagumpay at maulad na spiritual, ito raw ay patuloy na lumalago sa kabila ng panahong pabago-bago. Di ba may mga prutas ng season?
Ngayon po, ano ba ang panahon ngayon ng prutas? Mangga ba? No? May mga kanya-kanyang panahon. No? Pero may mga prutas na wala siyang season. Lagi nandyan, no? Di ba? So, they're fruit in season. No? Now, Jeremiah chapter 17:7-8 said, "But blessed is the one who trusts in the Lord, that whose confidence is on Him. They'll be like a tree planted by the water that sends it out roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fail to bear fruit." Yan po yung ating last message ni Deacon Chart on the last Wednesday pala yan. No? Online po yan. I-exhort niya po ang message na trust the Lord and flourish. Kay Jeremiah chapter 17 verse 7-8, "Mapalad daw ang taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan at ang maugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mananatiling luntian ng mga dahon nito. Kahit di umulan, wala itong alalahanin, patuloy pa itong mamumunga." Yan. So, gitna ng pagsubok, pagkatuyo, drought, di ba? Tuloy siya. Galatians chapter 6 verse 9. "Let us not become weary." Wag daw tayong mapagod, manghinawa. "In doing good, for that proper time will reap the harvest if we don't give up." Wag tayo daw mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat darating ang takdang panahon, tayo ani kundi tayo susuko. Flourish and thrive. Ang paglago sa pagkatyaga ay kritikal para sa tagumpay, disiplina at pag-abot ng mga pangarap sa kabila ng mga hamon. Ito ay nagtuturo ng pagbangon mula sa kabiguan, nagpapatatag ng karakter, nagbubukas ng mas maraming oportunidad. Sa spiritual na aspekto, ang matyagang paghihintay at pagtitiwala ay nagpapalalim ng pananampalataya at paghubog ng pagkatao. Narito ang mga aspeto, tagumpay at pangarap. Ang patuloy na pagsisikap, kahit maraming beses mabigo, pinakatiyak na paraan ay magtatagumpay ka. Disiplina at responsibilidad. Nauhubog nito ang karakter upang maging mas responsable at disiplinado sa buhay. Resilience. Okay. So katatagan, resilience. Tinuturuan tayong bumangon mula sa mga pagbagsak at hamon. May mga failed man, may mga failure man, mga kapatid, babangon. Kailangan bumangon. Spiritual na paglago ang pagtatyaga sa panalangin at pagkitiwala sa plano ng Diyos ay nagpapalalim ng pananampalataya. If you do your plans, lahat ng plano nagawa mo na, you're failed, rest it to the Lord. No? Rest your plans to the Lord. Inspirasyon sa iba. Ang isang matyagang taong nagsisilbi ay halimbawang nagsisilbi at naghihintay, bumabangon sa bawat pagbagsak ay halimbawa ng taong nagsisikap. Ang paglago sa pagtatyaga ay hindi lamang tungkol sa resulta, kundi sa proseso na pagiging mas matatag na tao. Katatagan. Flourishing and thriving emphasize growing through trust in God. No, ang pag-unlad daw at pagkatagumpay espiritual ay sa magitan ng pagtitiwala sa Diyos. Katwiran, righteousness, and spiritual rootedness rather than just material success. No, ito ang tagumpay. No, hindi tayo lagi sa material, mga kapatid. You can serve the Lord even with money or not. No? So, flourishing and thriving without any material success. So, tagumpay man sila, o nga, sinasabi nila. Ako, marami akong kabatch na talagang mga tagumpay na. I have a best friend in Isabela. During our college days, talagang probinsyano siya. Today, pag-aari niya, ekta-ektar yung mga plantation sa Isabela. Ako tagagawa ng speech niya. This March, meron siyang speech, no? Ginawa ko ulit siya. This time, galing na sa AI na. Nakita ko yung kanyang katago. He is so successful, pero he has no God in his life. Sabi ko, I'm happy with myself being a pastor. Wala man ako ari-aran, magaganda at magagarang mga kotse. Pero success is not on material things. No? Success is our achievement in serving the Lord. No? Kaya ako, hindi ako nainggit. Nakita ko yung mga lating kumakasama sa Singapore na mayayaman na. Yung mga apartment, marami na mga ari-arian. Nakakamusta ko sila. I'm not bitter. Sabi ko, kung nakasabi sana ako sila, ganun ako kayaman. But I'm not bitter. Because why? Material success is not the fruit of being prospered. Ano ang proof na tayo ay maunlad at tagumpay? Tayo ay rooted sa Panginoon. Tayo patuloy na naglilingkod at lumusunod sa Diyos. In conclusion, flourishing according to Jesus is rooted in our connection to God. Deep connection.
Continuous connection. It is not defined by how much we have, or our accomplishment, or our comfort. Instead, it's about the depth of our spiritual life and the strength of our relationship with God. So, hindi yun nababatay. So, anong meron ka, anong accomplishment mo, anong achievement mo, kung anong mga naipon mo, anong mga na-invest mo. Ang mahalaga doon, yung buhay spiritual natin ay nagmumula sa lakas at relasyon natin sa Panginoon. Praise God. For faith group views, faith group leaders, today is your reflection and application question. Reflection question, in what part of your life you can apply Matthew 6:33? Simple question, anong bahagi sa buhay mo ang pwede mong i-apply ang Mateo 6:33? Application question, how can you have flourishment and thrive in your spiritual life? Paano ka magkakaroon ng maunlad at tagumpay na buhay sa iyong spiritual na buhay? Tayo po lahat ito mayo, tayo po magpasalamat sa akin. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Sa maikling oras namin pakikinig, nawa o Diyos, ang mga salita mo ay tumimo